madilim, masukal, tahimik at mapanganib. Ito ang mga katangian ng isang gubat na mapanglaw. At dito rin magsisimula ang kwento ng matamis na pag-ibigan nila Florante at Laura. Sa gitna ng gubat, may isang lalaking nakatali sa puno na animoy binugbog ng paulit-ulit at hinabol ang kanyang hininga. Ang pangalan niya ay Florante. Habang nakatali sa puno, sinasabi niya ang kanyang mga nakaraan at isa na rito ang Albania. Isang kaharian kung saan siya ay isinilang na ngayon nanganganib. O aking Diyos Ama, nasan ang iyong awa? Ako'y nananagoy, nakikiusap, humingi ng tulong niyo. Patawarin niyo akong lahat dahil hindi ko nagawang pagtanggol ang ating kaharian laban sa taksil at tulang awang si Adolfo. Tila yata wala na nagmamahal sa akin. Napakapait ng aking buhay. Inagaw niya ang aking korona. Yaring Linceo upang magawa niya kanyang ninanais. Pati si Duque Brescio na aking ama ay kanyang dinamay. Sandaling nanahimik si Florante dahil sa sama ng loob. Matapos manahimik, ay muli siyang tumawag sa Panginoon. O aking Diyos Ama, tila yata di mo na dinidinig ang aking mga panalangin sa iyo. Hindi ko tuloy maaalis aking isipan na ayaw niyo na akong tulungan. Kung gayon, paano ako? Sino aking malalapitan at makakapitan kung ang Diyos mismo ay ayaw na akong tulungan? Paalam na Albania, aking sinilangan. Patawarin mo na ang lahat. Na lang ako dahil hindi kita nagpagtanggol. Paalam na bayan ko. Paalam mo sa iyo ang Adolfo Malupit, Laurang Taksil. Paalam na sa inyo. Habang nagdudusa si Florante sa gubat, isang hererong morong nagngangalang Aladin ang dumating sa gubat na pagod at naghahanap ng pagpapahingahan. O Florida, o tadhana kay lupit mo, kinuha mo ang minamahal ko. Habang si Aladin ay umiiyak at nagdudusa, ay may narinig siyang tinig sa kagubatan at pagkatapos ay may nakita siyang lalaki. O ano yung tinig na aking naririnig? Tinig ng isang naghihinagpis na tao? Sino kaya siya? Talagang ako'y minamalas. Ako'y pinapahirapan ng kamay ng taksil para na si Adolfo. Si Adolfo malupit at higit pa sa halimo kumanakit. Kawaawang tao, ang lahat ng kanyang tuway, natapos nang siya'y pinahirapan at pinagtaksilan. Pagkatapos na marinig ni Aladin si Florante, ay nagmuni siya ng isang malaking problema. Tadhana'y masakit. Problema ko'y napakahirap lutasin dahil sa aking sintang inagaw. Nagmamadali na si Aladin nang mapansing humina ang boses ng kanyang narinig. Kailangan ko na bumadali, kundi lahat ng kanyang tuway. Hindi ko na maaabutan ang taong yon. Habang tumatakbo, ay hinahawi niya ang mga sagabal sa pamamagitan ng kanyang kalis. Nang makita niya ang nakapagos, ay napansin niyang may nakapalibot ditong dalawang leon. Siya ay naganda at nilusob ang mga leon. Pagkatapos niyang mapatay ang dalawang leon, ay pinakawalan niya si Florante. Pero ikay nangangailangan ng... Siguro nga ay Parang nakita ko ng taong to. Pagkalipas ng ilang oras ay namulat si Florante at Laura, nasan ka? Tulungan mo ako mag-alis dito. hindi na sumagot si Aladin Ikay at baka nangangailangan sa ng kawalang pag-asa ay matuluyan na si Florante. Sino ka at bakit ako narito? Magpahinga ka na lang. Ako ang naligtas sa'yo. Hindi ba napapansin na tayo magkaaway? Marahil, pero ikay nangangailangan ng tulong. Siguro nga ipatay na ako kung hindi ka dumating. Ngunit ang pagkamatay ang siyang tunay kong kaligayahan. Hangal! Hindi mo ba alam na dinadagdagan mo lang ang iyong pasakit? Hindi nagpansinan ng dalawa, ngunit isinama ni Aladin si Florante sa kanyang pagpapahingahan at doon sila nagpalipas ng gabi. Pagdating ng umaga, ay napansin ni Aladin na malakas na si Florante, kaya ito ay kanyang iyakap. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo, kaibigan. Inaliw ni Aladin si Florante, ngunit napansin nitong
malungkot iyong pa rin problema? siya. Maaari ko bang malaman? Sige, sisimulan ko ang aking kwento. Simula na ako'y pinanganak. Kwento, simula na ako'y pinanganak. Pinanganak ako sa bayan ng Albania, kung saan si Duque Viseo ang aking amay na nanirahan. Ang ina ko na si Prinsesa Florencia na katula sa Crotona. Ako'y pinangalan nilang Florante. Nung sanggol pa lamang ako ay muntik na akong digitin ng isang petre. Florante! Tulong! Bakit po? Ano problema? Nakita ng pinsan kong si Manalito na ako'y dalagitin ng petre. Kaya dali-dali niya itong pinana at napatay. At noon namang naglalakad ako ay kinuha ng isang eron sa aking dibdib ang aking kupidong diamante. Pagkalipas ng ilang taon, ay gustong pag-aaralin si Florante ng kanyang ama. Ngunit ayaw pumayag ng kanyang ina. Bakit kailangan pa niyang umalis? Dahil mas maganda pagtuturo ron. Kung hindi siya mag-aaral, ano kanyang magiging kinabukasan? Sino ang mag-aaruga sa kanya roon? Aalagaan siya ng kanyang mga guro at kaibigan mo. Sa mga sinasabi ng ama ko, ay nakumbinsi niya si ina upang ako'y lumisan. Floran, Sa pagdating ni Florante sa Atenas. anak ko, maligayang pagdating. Ako nga pala si Antenor at ako ang magiging guro mo dito sa Atenas. Salamat po. O bakit tila kay lungkot mo? Ayaw ko po kasing umalis sa Albania. Hayaan mo, lilipas din yan. Sa isang buwang pagtigil ni Florante sa Atenas, ay kapansin-pansin na palagi siyang tulala at di makakain. Isang araw, habang naglalakad si Florante, ay nakasabay niya si Adolfo, ang kanyang kababayan. Napansin niya ang pinong pagkilos nito. Makaraan pa ang 6 na taong pag-aaral, Binabati kita, Florante. May talento ka sa Mahal na ina. filosofiya, astrolohiya at Bakit- matematika. Salamat po. dito nagsimulang magalit si Adolfo dahil nasasapawan na siya ni Florante. Isang hapon, tinipon ni Antenor ang mga estudyante. Magkakaroon ng pagsasadula ng trahedya ng dalawang apo. Si Florante ang Ikaw mga ang umagaw ng Polinice kapurian ko. at si Adolfo Dapat- bilang Echapias. Nang nagsimula na ang dula-dulaan, nanlisik ang mata ni Adolfo kay Florante. Ikaw ang umagaw ng kapurian ko. Dapat kang mamatay. Adolfo, itigil mo ang iyong kaibangan. Natapos ang pagdiriwang at di na nakita si Adolfo. Makalipas pa ang isang taon, Hindi! isang Mahal sulat na ina! ang dumating para kay Florante. Hindi! Mahal na ina! Bakit mo ako iniwan? Di man lang tayo nakita sa matagal na panahon. Hindi! Hindi ka maaaring mamamatay. 2 buwan pa si Florante sa Atenas bago dumating ang kanyang sundo. Pagkalipas ng 2 buwan, ang kanyang sundo ay dumating. Nagpaalam na si Florante kay Antenor at pinasama ni Antenor si Menandro kay Florante patungo sa Albania. Pagdating ni Florante sa Albania, niyakap siya ng kanyang ama at biglang may dumating na isang mensahero na humihingi ng tulong dahil sa nanganganib na ang Crotona. Nakalipas ang 2 oras, nakarating na si Florante sa Crotona at sinalubong siya ni Haring Linceo. Nasilaya ni Florante si Laura sa hardin at dali-dali itong pinuntahan at nagpakilala. Dumating na ang gabi at nagsimula na ang piging. Nakita ni Haring Linceo si Florante at sinabihan na maghanda na para bukas. Kinabukasan, naghanda na si Florante para sa labanan. Sugod! Sugod! Nanalo tayo! Mabuhay ang Albania! Mabuhay! Pagkatapos ng digmaan, bumalik si Florante sa Albania at nakita nila si Laura na dinakip. Bini-bini, walang galang na. Pero ngayon lang kita nakita rito. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Ako ito, Florante. Si Laura. Laura, bakit ka nandito?
Gusto ko lang malaman iyong kalagayan. Salamat sa pag-aabala. Kamusta ka na? Sana'y maging mabuti ka. Mabuti naman ako, pero Florante, kailangan ko ng tulong mo. May bayang malapit dito na pinagtataguan ng mga morong dumakip sa aking ama. Iligtas mo siya. Paano kung may masamang mangyari sa kanya? Paano kung... Ama, sa abot ng bahala. Nililigtas ko rin yung ama. Sa abot na aking makakaya. Makalipas ang ilang linggo, Tayo! Salamat naman at dumating ka. Ginawa ko lang po aking mga tutulin. Pasensya ka matapos noon ay bumalik na ang lahat sa Albania. Pasensya ka nang ipapadala kita ulit sa Etolia para naman sa ako. Mag-ingat ka. Pupunta po kami kaagad. Kapag nakita niyo sila, Makalipas ang ilang Sigurin araw ng paglalakbay. sugurin niyo agad. Sugod! Makalipas ang ilang araw, Galing kay Harry and sa'yo. Maraming salamat. Maaari ka nang umalis. pagkatapos basahin ni Florante ang liham, nagkita sila ni Adolfo. Kamusta na, Florante? Matagal na tayong hindi nagkakausap. Kwentuhan mo naman ako. Walang iya ka! Anong ginawa mo kay Laura? Kuminahon ka. Maayos ang kalagayan niya, ngunit ikinalulungkot ko. Magpaalam ka na ng iyong ama si Duque Biseo. Papatayin kita! Papatayin kita! Mga gawal, alisin niyo ang taong ito sa harapan ko. Ganun na ang nangyari. At doon nagwakas Hayaan ang mong ako na naman pagsasalaysay ang ng buhay magsalaysay ni ng aking Florante. buhay. Ang ngalan kay Aladdin mula sa siyudad ng Persya. Anak ng mantog na si Sultan Ali Adab. Kaya ako nandito dahil ako ay pinagtaksilan ng sarili kong ama. Gawin mo sa akin? Sa samantala, Saan mo ko sa dadalhin? kabilang Mama bahagi ka na ng lang. kagubatan, Itigil mo yan! Oh, halika't hanapin natin kung saan ito nagmula. Nang mapalitaan ko, napupugutan ng ulo ang aking minamahal. Ako ay nagmamakaawa si Hari na huwag itong ituloy. Matapos ito, ako ay nagdamit gilero upang makatakas sa kaharian. di na nakatiis si Florante at Aladdin. Kaagad nilang nilapitan ang kanilang Oh, sinisinta. Laura, aking Wari bang sabik sa pagmamahal ng isa't isa? Mahal ko! Flerida, aking sinta! Oh, Aladdin! Florante, ako muna ay panandali ang magpaalam sa iyo. May nagbalita kasi sa akin na sa makabilang buhay ng aking ama. Kailangan ko siyang puntahan. Sa kabila ng kanyang mga kasalanan sa akin, siya ay manatili ama ko rin. Ako ang papalit sa pwesto niya, kaya't matatagalan bago tayo magkita muli. Pinapangako namin na kami ay babalik dito upang kamustahin kayong mag-asawa. Paalam, kaibigan.